flag. Ito, bali ito, parang mukha siyang flag na bear flag guys. Para sa akin, parang mukha siyang bear flag. Tapos punta tayo sa lower time frame sa 4H. And then sa 4H, makikita nyo ay ito yung ginawa kong parallel channel na paakyat. And then ito yung pole. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali, so ko lang kayo bigyan ng insight regarding sa price action and then sa mga nakikita ko sa chart ngayong araw. Bali, paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is only educational purposes only. Ayun lang, bali, dito tayo sa chart ngayon ni BTC. Bali, based on the chart, so may napansin ako guys. Gusto ko sabihin ito sa inyo, kaya ako nag-update ngayong araw. Medyo busy ako sa pag-edit ng aking content about sa mga tutorial. And then napansin ko to, para tong flag. Ito, bali to, parang mukha siyang flag na bear flag guys. Para sa akin, parang mukha siyang bear flag. Tapos punta tayo sa lower time frame sa 4H. And then sa 4H, makikita nyo ay ito yung ginawa kong parallel channel na paakyat. And then ito yung pole. Then pag sinukat natin is dito, tatama tayo. Mukha siyang flag eh. Kung di mo siya papansin na maigi, di mo makikita, pero kung ihimay mo maigi, makikita mo na flag siya na maliit na nakatago lang. Kaya maybe tendency baka flag ito tapos bigla mag-breakdown to the, kasi based on the chart, paalala ko lang ha, nasa labas na tayo ng ating ginawang parallel channel sa tinitrade ni BTC, diba? Ito yun o, ayan yung ito, tulad nito guys. Pag hindi mo siya papansin na maigi, mukha lang siyang para dun sa W pattern natin, pero pag iimay mo, flag siya, then after flag ulit. Ganun yung nakikita ko. Then ngayon, nangyayari ngayon is pabaliktad na flag na tayo. Ibig sabihin, bear flag to guys ha. Bear flag na siya. Ibig sabihin, back to the downside. And then, nandito na rin tayo sa ating parallel channel, nasa labas na ang price action natin. And then sa weekly din guys, nasa labas na rin tayo nagtitrade ha. Kasi sa inyo na yung chart ko medyo madumi kasi nag-i-scalping ako eh. Kaya ganito kagulo yung aking chart kasi minamarkaan ko yung previous high tsaka yung previous low, tapos yung pre-market kung saan siya nag-open kanina umaga. Then para yung aking guide, ganun kasi ako mag-trade eh. Check ko yung before then yung after. And then kasi next time explain ko sa inyo bakit yun yung aking trade technique lang yun guys. And then bali nangyayari, nandito na tayo, breakdown na tayo ha. Ay, paalala ko pala, FOMC meeting ngayon. Andiyan na naman si Powell, kaya expected nyo na malakas ang volatility ng market. And then let's see, tingnan natin kung anong nangyayari. Siyempre pag FOMC, pangit tong ating liquidity. Magalaw yan guys ha. Tignan mo, yung price action ay biglang taas, biglang baba. Then, papasok tayo ng pre-open ngayon ng 8:30. Kaya, expect nyo na talaga na magalaw ang market ngayon. Kung di nyo kayang sabayan yung ganitong ka-volatility, huwag nyo nang i-trade. Baka maliquidate lang ha. Sayang ang pera. Kaya, huwag nyo nang huwag nyo nang subukan i-trade. And then, ayun. Based on the chart tayo, ganyan ha, ilang beses tayo nag-dribble dito. Kaya pansin nyo meron akong triangle dito guys, symmetrical, kasi hinihintay ko siya mag-break kung magbe-break sa taas o sa baba. Kaso nangyari, post breakout tayo dito, post breakout to, kala ko babasag tayo tapos another all time high, kukunin tong previous natin dito, yung sinukat natin before na 113 to 114, kaso hindi nag-layout kasi nauntog tayo dito sa ating parallel channel sa taas, di ba? Doon lang siya nagtitrade sa ating parallel. Kaya itong i-trade kung talagang gamay nyo yung ating kung tamaan yung position sizing, leverage, at margin, hindi kayo maliliquidate eh. Kaya itong laruin eh. Kaya medyo magulong chart kasi sinasabayan ko tong flow na to. Ganito kasi masarap na i-trade kasi may guide ka sa taas, may guide ka sa baba na alam yung ganun yun. Mahirap i-trade is yung ganito.
Ganyan. Wala tayong pattern dito. Kaya medyo mahirap sabayan to. Pero ito, madali to kasi alam mong may parallel channel tayo. Then yung last nating na update, 'di ba? Sinabi ko sa inyo na may bumubuo cup and handle. Asan ng ating ayun, cup and handle. May cup tayo, wala pa yung handle. Dalawa kasi yan eh. Possible. If ever na magkaroon tayo ng rate cuts ngayon, and maganda ang sinabi ni Powell, expected nyo magpapapa ang mga price ni BTC. Possible pwede niyang kuhanin na to, then another leg up na naman tayo niyan, and then let's see. Kasi based on the textbook nga, diba, sabi ko nga sa inyo, kahit wala yung handle, pwede siya mag-breakout. Pero in the reality, yung ginagawa ng mga trader, market maker, tsaka mga institution, dahil yan, ginagawa nila yung handle. Kaya, cup and handle. Pero based on the textbook, pwedeng i-breakout yan. Then, pag nag-breakout yan, sinabi ko na nga sa inyo before, expected nyo 150,000 kay Bitcoin. And then, ayun lang. Wala naman masyado, hindi ko na kayo update sa CoinGlass kasi may FOMC, volatile lang market, kaya wala rin kwenta. And then let's see kung kukontrahin ni Trump ang mga sasabihin ni Powell. Ayun lang. Then ganito lang ako mag-trade. Hinahanap ko yung market open kanina umaga ng 8 AM, and then kinukuha ko yung previous high kahapon, yung previous low, possible kasi binabalikan yan yung high and low. Kaya siyempre alam nyo na yan, diba? Lagi ko sinasabi, pag nasa support, huwag kang mag-short. Possible mag-bounce play ang price dyan. Then pag nasa taas naman, resistance, huwag kayo mag-long. Kasi possible i-reject ang price dyan kasi may mga seller dyan. Then another market, ganun lang din. Hanggang if ever magkaroon tayong breakout, ayun, sige, pwede. Pero pag mga alanganin, wag. Ayun lang, ganun lang ako mag-scalping. And then, ayun lang, ito lang yung channel natin na tinitrain. Nandito tayo sa ating triangle, sa symmetrical triangle, and then waiting tayo kung saan ang breakout niyan, kung baba o sa taas. Ngayon mahirap i-predict kasi may FOMC. Pwede kasing i-grab lang to ng market maker yung liquidity sa taas din. Post breakout din, bagsak din ng price. Possible kung i-pump yun hanggang dito lang yan, then ilad ng pagad yan. Then let's see. Hindi ko rin alam kasi ito lang nakita ko ngayon. Let's wait the next candle kung ano sasabihin ng next candle. Then may din tayo dito. Possible mauntog tayo dito, then magsak ulit. Sa short term to ayan sa short term yan guys. Pero sa long term pa rin naman, bullish pa rin naman ako. Very bullish. Kasi yung 200 EMA natin, hindi pa tayo nagko-cross. Layo pa niya, no? Ibig sabihin, long term bullish pa rin si BTC. Mababa tayo sa 1H. Still ganun pa rin. Then sa 30 minutes, nag-cross na. Possible nag-cross sa short term, possible downtrend tayo. Pero let's see. If ever mag-push pa upside, ma-touch tong ating dito. Possible, pwede crossover. Then mag-bullish ulit ang market. Let's see. Medyo ang 30 minutes, ang effect nito, 1 hour to 2 hour Kaya dapat alam yung time frame. Ngayon lang, mabilis na update lang. Hindi ko na kayo update sa ating CoinGlass kasi FOMC, walang kwenta kasi hindi stable ang market. Ayun, diba? Nag-pump, then bumabagsak agad. Waiting kasi sa balita ngayon. Let's see. Ayun lang. Always remember guys, trend is a friend. Bye-bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself, and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader,
Always remember trend is your friend.